Magandang umaga pong muli. Salamat po muli for this opportunity, Pastor Ramen, and sa inyo po sa buong iglesia. Ito po ay pribilehyo para sa akin. So ito po ang unang beses ko na magbabahagi po ng salita ng Diyos sa inyong iglesia at talaga namang ito ay pribilehyo ah, sa akin. So si R. Kent Hughes ay mayroong sinabing kwento patungkol sa dalawang kambal na lalaki na hindi mo mapaghihiwalay. Sila ay sobrang close na maging sa pananamit ay magkapareho ang kanilang suot. Dahil sa kanilang closeness nga, sila ay hindi na rin nag-asawa o nagpakasal. Nang mamatay ang kanilang ama, sila na ang nag-manage o nagmahala sa kanilang negosyo. Dahil sa kaabalahan din sa kanilang negosyo, may pangyayari na hindi inaasahan. Yung isang kapatid, naiwanan yung $1 doon sa taas ng kaha. So, lagayan nila ng pera. Nung maalala niya na may naiwan siyang $1, binalikan niya ito. Ngunit pagbalik niya, wala na. So, yung $1. Kaya tinanong niya yung kapatid niya kung ito ba ay nakita niya. Ang sabi ng kapatid niya ay, wala akong nakitang $1. Lumipas ang isang oras, tinanong niya ulit yung kapatid niya. Ngunit mayroon ng pagdududa. Kaya ang kapatid niya ay siyempre nagalit na sa kanya. Kaya ang resulta, yung magkapatid na sobrang close dati, naghiwalay ng negosyo o naghiwalay ng tindahan. Isang building pa rin, pero meron ng hati doon sa gitna. Ang kanilang alitan ay tumagal ng 20 years. Isang araw ay merong isang sasakyan na huminto sa harap ng kanilang tindahan at pumasok sa tindahan ng isang kapatid, itong lalaki na ito. At tinanong kung gaano nakatagal yung negosyo na nakatayo. Nung nalaman niya na 20 years nakatagal, sinabi niya na kung gayon ikaw yung taong hinahanap ko. At kinuwento niya yung istorya niya. Noong siya ay walang trabaho, siya ay nagpalipat-lipat ng lugar at nang makapunta siya sa kanilang tindahan, may nakita siya na $1 no, sa taas ng kaka at ito ay kinuha niya dahil sa gutom. Sinabi niya na siya ay lumaki naman sa isang Kristiyanong pamilya at siya ay nabagabag sa kanyang nagawa. At sinabi niya na hindi siya magkakaroon ng kapayapaan hanggat hindi niya na ibabalik yung $1. Ang tanong niya ay, maaari ko na bang ibalik ito? At ang kapatid ay umiyak at sinabi sa kanya na maaari mo rin bang sabihin ang parehong istorya doon sa kabilang tindahan. Doon lamang nagkaroon ng kapatawaran ng magkapatid sa isa't isa. Ang mga ganitong pangyayari ay kadalasang nangyayari sa loob ng isang pamilya. Ngunit kung gaano ito katotoo sa ating biological family, ito rin ay may katotohanan pagdating sa ating spiritual family sa loob ng iglesia. Kaya ang utos ng Biblia sa bawat isang Kristiyano, sila ay magpatawaran sa isa't isa. Ito ang makikita natin sa passage natin na babasahin o titignan ngayong umaga pong ito. Ito ay makikita natin sa Philemon, isang chapter lamang po ang Philemon. So, Philemon verses 10 to 21. Babasahin ko na lang po ito sa Tagalog. So, ito po ang sinasabi ng salita ng Diyos. Gayunmay alang-alang sa pag-ibig, ay nanaisin ko pang makiusap sa iyo. Akong si Pablo ay matanda na, at ngayon ay isa ring bilanggo ni Kristo Jesus. Ako'y nakikiusap sa iyo para sa aking anak na si Onesimo, na ako'y naging kanyang ama nang ako'y nasa bilangguan. Noon ay wala kang pakinabang sa kanya, ngunit ngayon ay kapakipakinabang siya sa iyo at sa akin. Siya'y aking pinababalik sa iyo na kasama ang aking sariling puso. Nais kong manatili siyang kasama ko upang siya'y makatulong sa akin bilang kapalit mo sa panahon ng pagiging bilanggo para sa ebanghelyo. Ngunit ayaw kong gumawa ng anuman na wala kang pahintulot upang ang iyong kabutihang loob ay hindi maging sapilitan, kundi ayon sa sarili mong kalooban. Marahil ito ang dahilan kung bakit nahiwalay siya sa iyo
ng ilang panahon upang sila'y mapasa iyo, o siya'y mapasa iyo magpakailanman. Hindi na bilang alipin, kundi higit sa alipin. Isang kapatid na minamahal, lalong-lalo na sa akin at gaano pa kaya sa iyo. Maging sa laman at gayon din sa Panginoon. Kaya't kung ako ay itinuturing mong kasama, tanggapin mo siya na parang ako. Ngunit kung siya'y nagkasala sa iyo ng anuman, o may anumang utang sa iyo, ay ibilang mong utang ko na rin. Akong si Pablo ay sumusulat nito sa pamamagitan ng aking sariling kamay. Ako ang magbabayad niyon. Hindi ko na ibig banggitin pa na utang mo sa akin pati ang iyong sarili. Oo kapatid, hayaan mo nang magkaroon ako ng kapakinabangan na ito mula sa iyo sa Panginoon. Sariwain mo ang aking puso kay Kristo. Sinulatan kita na may pagtitiwala sa iyong pagsunod, yamang nalalaman ko na gagawin mo ang higit pa kaysa aking sinasabi. So itong aklat ng Philemon ay isinulat ni Apostol Pablo at ito ay isa sa mga prison epistles na kanyang isinulat kasama ng Ephesians, Philippians, and Colossians. At ito ay personal na sulat para sa isang mayaman na may-ari ng alipin. At ito nga si Philemon na sinulatan ni Pablo. Sa verse 2, makikita natin na ito rin ay naka-address kay Apphia na sinasabing kanyang asawa at kay Archippus na sinasabing kanyang anak. So si Philemon ay naligtas sa ilalim ng ministeryo ni Apostol Pablo. Ito ay marahil sa Ephesus. Dahil ang sabi diyan sa verse 19, hindi ko na ibig banggitin pa na utang mo sa akin pati ang iyong sarili. So itong si Philemon ay meron siyang isang alipin na ang pangalan ay Onesimo, ang tumakas noon na alipin. Hindi sinabi dito kung inabuso ni Onesimo ang kabaitan ni Philemon o marahil ay gusto niya lang lumaya sa pagkaalipin. Ngunit ito ang sigurado. Si Onesimo ay nakagawa ng dalawang matinding krimen dito. Siya ay tumakas at siya ay nagnakaw. Sa panahon na iyon, kapag ang isang alipin ay tumakas, siya ay nanganganib sa matinding parusa at maaaring ito ay humantong sa kanyang kamatayan. Tulad na lang nung nangyari nung sa 400 na alipin noong sila ay natalo sa trial sa pagpatay nila ng isa sa kanilang sa amo nila na si Pedanius Secundus. Ang 400 na alipin na to, nung sila ay natalo sa trial, sila ay pinagpapatay sa publiko bilang isang halimbawa. Sa kamay ng isang malupit na amo, itong si Onesimo ay maaaring sumailalim sa isang malupit na parusa. Ngunit ang Diyos ay kumikilos sa mahiwagang kaparaanan. Sa kanyang probidensya, nakilala niya si Apostol Pablo. Nakilala ni Onesimo si Apostol Pablo. Sa panahon na ito, si Pablo ay bilanggo sa isang bahay at nakakagawa ng mga ilang ministeryo. At sa ilalim ng kanyang ministeryo, si Onesimo ay naging Kristiyano. Dito sa maikling sulat na ito, si Pablo ay namamanhik sa ngalan ni Onesimo. Ang maikling sulat na ito ay panawagan sa isang tao na patawarin ng isa na nagkasala sa kanya. Kung mapapansin natin, wala tayong mababasang salitang pagpapatawad sa sulat na ito. Wala rin tayong makikitang ibinigay si Pablo ng mga alituntunin ng doktrina na magbibigay ng pundasyon para sa pagpapatawad. Ngunit ang panawagan ni Pablo dito ay kabaliktaran. Hindi sa batas o prinsipyo o teolohiya o mga talata sa Biblia, ngunit ang panawagan niya ay pag-ibig. Pag-ibig. Makikita natin din dito na hindi ibinatay ni Pablo ang kanyang panawagan kay Philemon sa pamamagitan ng kanyang otoridad bilang apostol ni Kristo. Dahil ang sabi sa verse 8, bagamat kay Kristo ay meron akong sapat na lakas ng loob upang utusan kitang gawin ang kinakailangan. Bagaman meron siyang apostolic authority upang utusan si Philemon, ngunit hindi niya ginawa ito bagkos ang kanyang pamanhik ay gawin ni Philemon ng tama, alang-alang sa pag-ibig.
Sabi nga dito sa verse 9, gayon may alang-alang sa pag-ibig, ay nanaisin ko pang makiusap sa iyo. Si Pablo ay mahal si Filemon. At ganoon din naman si Filemon sa kanya. At hindi lang yun, pagdating sa pag-ibig, sinabi ni Pablo na siya ay matured. Dahil ang sabi sa verse 5, sapagkat nabalitaan ko ang iyong pag-ibig para sa lahat ng mga banal. Ngunit sa kabila ng pag-ibig ni Filemon kay Pablo at pagiging mature niya, sa pag-ibig at sa pananampalataya, bilang isang tao, ay alam ni Pablo na hindi magiging madali para sa kanya na patawarin at tanggapin muli si Onesimo. Kaya ang mensahe na nais kong sabihin sa mga talatang ito ay bilang magkakapatid kay Kristo, ay magkaroon tayo ng maningas na pag-ibig sa isa't isa, sapagkat ang pag-ibig ang pumapawi ng maraming kasalanan. Bilang mga magkakapatid kay Kristo ay magkaroon tayo ng maningas na pag-ibig sa isa't isa, sapagkat ang pag-ibig ang pumapawi ng maraming kasalanan. Yan naman ang sinabi, di ba, sa 1 Peter 4, verse 8. Bilang Kristiyano na tinubos ni Kristo sa cross ng Kalbaryo, hindi tayo accepted pagdating sa kasalanan. Bagaman sinisikap natin natanggihan ito, patuloy natin itong nagagawa. Isa na nga dito ang pagkakasala natin sa isa't isa. Ngunit dahil sa pag-ibig, tayo ay nagpapatawad. Yan ang panawagan ni Pablo dito kay Filemon, pag-ibig sa nagkasala sa iyo bilang kapatid kay Kristo. Dahil kung may pag-ibig, ang mga hinanakit, tampuhan at pagkagalit ay hindi mananaig. Ngayon, paano natin maipapakita ang pag-ibig sa ating kapatid na nagkasala sa atin? Dalawang bagay po ang makikita natin dito. Una, ipagtanggap doon sa nagkasala. Pangalawa, ipagpapanumbalik ng relasyon. So una, pagtanggap sa nagkasala. Ang sasalarawan ni Pablo dito kay Onesimo ay nagpapakita na siya ay kumbinsido na ang kanyang kaligtasan ay totoo dahil sa mga pagbabago na nakita niya sa kanya. Evident yung kanyang salvation. Dito nga sa sulat na ito, ipinakita ni Pablo ang kanyang pagmamahal kay Onesimo. Sabi sa verse 12, siya'y aking pinababalik sa iyo, nakasama ang aking sariling puso. Sa verse 16, isang kapatid na minamahal. Kung babalikan natin sa Colossians 4 verse 9, ay describe siya ni Pablo doon bilang tapat at minamahal na kapatid. Dito sa verse 13 ay sinabi ni Pablo na ayaw na sana siyang pabalikin dahil siya ay nagiging kagamit-gamit kay Pablo sa kanyang pagkabilanggo. Ngunit siya ay mayroong nalabag na batas o sa batas ng mga Romano at kay Filemon. Alam ni Pablo na kailangang harapin ang mga isyong iyon at nagpasya siya na pabalikin si Onesimo. At dito nga ay humihiling si Pablo kay Filemon na patawarin si Onesimo sa kanyang pagtalikod at panluloko at sa anumang utang niya na marahil nagnakaw siya ng anumang bagay sa kanyang pag-alis. Ang sabi nga dito sa verse 18, nagmumungkahi na marahil mayroong kasamang pera na sa kanyang ninakaw at marahil ito ay malaki. Basahin ko ulit yung verse 18, ngunit kung siya'y nagkasala sa iyo ng anuman o may anumang utang sa iyo, ay ibilang mong utang mo na rin. Ngunit dito siya ay binago ng biyaya ng Diyos. At handa niyang pagbayaran ang anumang pinsala na nagawa niya at makipagkasundo kay Filemon. Makikita natin dito na maaring tanggihan ni Filemon ang pamanhik ni Pablo na patawarin si Onesimo. O maaring hindi niya matanggihan yung pamanhik ni Pablo na patawarin si Onesimo dahil sa mga ebidensyang ipinakita niya dito. Makikita natin dito na si Onesimo ay totoong nagsisi. Totoong pinagsisihan ng kanyang mga kasalanan. Ang katotohanan na sabi nga, andun si Onesimo habang binabasa ni Filemon ang sulat na ito, nagpapakita ng pagsisisi na ginawa niya sa kanyang amo. Siya ay bumalik sa kanyang Panginoon at handa niyang harapin ang anumang parusa na maaari niyang makamtan dahil sa kanyang pagtakas at pagnakaw
Makikita rin natin dito na si Onesimo ay totoong nagbago. Hindi na siya katulad ng dati noong siya ay tumakas. Ang sabi nga ni Pablo, siya na ay kapaki-pakinabang. Hindi lang kay Pablo, kundi maging kay Filemon. Kung noon si Onesimo, walang pakinabang ang sabi, ngunit sa biyaya ng Diyos, siya ay naging kapaki-pakinabang. So pansinin natin na hindi lang sinabi ni Pablo na siya ay kapaki-pakinabang sa iyo. Dahil maaaring itong pabulaanan ni Onesimo, bagot sinabi niya, sa iyo at sa akin. Naging kapaki-pakinabang din siya sa akin. Nagpapakita lamang na talagang totoong nagbago itong si Onesimo. Ang mga ebidensya nagpagbabago ay nakita mismo ni Pablo. Ayun ang ginagawa ng biyaya ng ebanghelyo sa buhay ng isang tao. Isang kriminal na walang pakinabang ay magiging kapaki-pakinabang sa kaharian ni Kristo. Siya ay napatunayang tapat. Sa verse 12 nga, sabi ni Pablo ay ayaw na sana siyang pabalikin. Sabi dito, nais kong manatili siyang kasama ko upang siya'y makatulong sa akin bilang kapalit mo sa panahon ng aking pagiging bilanggo para sa ebanghelyo. Nagpapakita na talagang siya ay tapat, na lingkod at kagamit-gamit sa ministeryo ni Pablo. Maging sa verse 10 ay tinawag niya nga na si Onesimo ay kanyang anak. Bilang pagpapakita ng malalim na relasyon ni Pablo sa kanya. Maging sa verse 16 ay tinawag siya ni Pablo na kapatid na minamahal. Nagpapakita lamang ito na napatunayan mismo ni Pablo na si Onesimo ay tapat na lingkod. Katulad ni Onesimo, tayong lahat na mga mananampalataya, dati ring rebelde, dati ring tumakas, tumalikod sa Diyos. Sinusunod natin ang ating sariling kagustuhan. Katulad ng sinabi ni Apostol Pablo sa Efeso, Kabanata 2, tayo nooy mga patay dahil sa ating pagsalansang at kasalanan. Sinusunod ang sanlibutang ito, ang mga nasa ng laman, ginagawa ang nais nito at ng ating pag-iisip. Tayo nooy katutubong mga anak ng kapuutan. Tayo nooy karapat-dapat na parusahan dahil sa ating pagsalansang. Ngunit dahil ang Diyos ay mayaman sa awa, dahil sa kanyang malaking pag-ibig sa atin, maging noong tayo patay dahil sa ating pagsuhay, binuhay niya tayo kay Kristo Jesus. Dahil sa pagtubos na ginawa ni Kristo, tayo na ngayon ay pinagbuklod bilang magkakapatid. Hindi sa laman, kundi sa espiritu. Ngunit tulad ng isang pamilya, hindi nawawala ang alitan, hindi nawawala ang tampuhan, hindi nawawala ang hinanakit, hindi nawawala na mayroon kang masaktan at ikaw ay makasakit. O ikaw ay masaktan din. Tayo ay pamilya na makasalanan, na pare-parehong nagsisikap sa kabanalan. Kaya bilang magkakapatid kay Kristo, katulad ng pamanhik ni Pablo kay Filemon dito, patawarin mo ang kapatid mo kung siya man ay nagkasala sa iyo. Dahil siya ay kapatid mo kay Kristo. Ang dapat nananaig sa mga Kristiyano ay hindi tampuhan o alitan, kundi pag-ibig. Dahil kung pag-ibig ang nananaig, mas madali ang pagpatawad. Kaya nga dito ang panawagan ni Pablo kay Onesimo, for the sake of love. Alang-alang sa pag-ibig, patawarin mo, tanggapin mo si Onesimo. Iyan naman ang utos ng Panginoong Jesus sa kanyang mga disipulo na sila ay magmahalan sa isa't isa. Kaya anuman ang nagawa ng iyong kapatid, para sa kapakanan ni Kristo, magpatawad ka. Malinaw na ang Diyos ay mapagpatawad na Diyos. Kaya ang utos niya sa atin ay dapat din tayo maging mapagpatawad na tao. Dalawang prinsipyo, makikita natin ito. Pinatawad ka na ng Diyos, kaya dapat kang magpatawad at patatawarin ka ng Diyos kung magpapatawad
ka. Alam niyo po, sa unang banda, sinasabi ng Biblia, pinatawad ka na ng Diyos. Sa makatuwid, magpatawad ka, at sa kabilang banda, kung hindi ka magpapatawad, hindi ka rin patatawarin ng Diyos. At nilalabag mo ang relasyon at fellowship na maaari mong matamasa sa Kanya. Well, sa unang banda, kanino ka unang nagkasala? Kung ikaw ay gumagawa ng kasalanan, sa Diyos ka unang nagkasala. Ngunit ang Diyos ay handang magpatawad dahil kay Kristo. Kaya ang utos niya, ikaw din bilang Kanyang anak, ay maging mapagpatawad. Kung magiging totoo tayo sa ating sarili, mas madaling mahalin ang ilang Kristiyano kaysa sa iba. May mga tao na mas nagdudulot ng sakit sa atin kaysa sa iba. Ang resulta ay mas ginugusto natin ng ilang tao na itinuturing natin kaibig-ibig. Ngunit tandaan natin, hindi tayo tinawag ni Kristo na mahalin lamang ang mga madaling mahalin. Inutos nga niya, hindi ba, na ibigin maging ang ating mga kaaway. Siya mismo ay namatay para sa mga makasalanan. Kaya kung tayo ay mamumuhay ng katulad ng Panginoong Jesus, dapat nating mahalin ang lahat ng kapwa natin mananampalataya. Hindi ko alam kung narinig nyo na ang istorya ni Corrie ten Boom. Marahil narinig nyo na. No? Marahil nagamit na rin dito. I-reviewin lang natin ulit. Si Corrie ten Boom ay nung panahon ng World War II, tumutulong siya sa mga hinuhuli na Hudyo dahil sa ng Nazi nung panahon ng World War II. At nung sila ay nakita na gano'n ang kanilang ginagawa, sila ay hinuli at kinulong. Sila ay pinahirapan doon, nakaranas sila ng iba't ibang pag-uusig. Tumantong pa nga sa pagkamatay ng kanyang kapatid. Sa loob ng maraming taon, naranasan niya ang ganong pagtrato sa kanila sa loob ng kulungan. Lumipas ang maraming taon, tapos na ang gera. Si Corrie ten Boom ay nasa isang church sa Munich. Nagbabahagi siya ng salita ng Diyos patungkol sa pagpapatawad. Sa parehong lugar, nandun yung gwardiya, isa sa mga gwardiya na nagpahirap sa kanila. Sa pagbaba ni Corrie ten Boom, lumapit yung gwardiya na ito at sinabi sa kanya, I had been forgiven. No, pinatawad na ako ng Diyos. Maaari mo rin ba akong patawarin, kapatid? Nung nakita niya yung gwardiya, nag-flashback lahat sa kanya yung nangyari. Hindi niya maitaas yung kanyang kamay. Paano niya patatawarin yung taong sobrang nagdulot sa kanila ng sobrang sakit? But she prayed. Sabi niya, Panginoong Jesus, tulungan niyo po akong magpatawad. Unti-unti niyang inangat yung kanyang kamay. At sinabi niya, I forgive you, brother. Hindi ko sinasabi na madali ang magpatawad. Lalo na sa kapatid mo na mabigat ang ginawang kasalanan sa iyo. Ngunit para sa kapakanan ni Kristo, magpatawad ka. Kapag pinapatagal mo ang pagpapatawad na ito ay nagdudulot ng epekto maging sa ating sarili. Alam niyo po, si Corrie ten Boom, pagkatapos niyang patawarin yung gwardiya, hindi naging madali sa kanya. Dahil ilang gabing hindi siya makatulog. Kaya siya ay nananalangin at sinabi na, Panginoon, akala ko ba napatawad ko na ang taong ito? Tulungan niyo ako na magawa ko ito. Sa kanyang nararanasan ay lumapit siya sa isang pastor. At ibinahagi niya yung bigatin na nararanasan niya ng 2 linggo na hindi siya makatulog. Ang sabi sa kanya ng pastor, sa itaas ng tore ng simbahan, Tagalog po, may isang kampana na tumutunog sa pamagitan ng paghila sa lubid. Pero alam mo kung ano, matapos bitawan ng sexton, yung nagkakampana, ang lubid, ang
kampana ay patuloy na umiindayog. Pabagal ng pabagal hanggang sa magkaroon ng panghuling tundong o tunog at huminto ito. Sabi niya, naniniwala ko na ang parehong bagay ay totoo sa pagpapatawad. Kapag pinatawad natin ang isang tao, inaalis natin ang ating kamay sa lubid. Ngunit kung matagal na nating inahatak ang ating mga hinaing, hindi tayo dapat magtaka kung ang mga lumang galit na kaisipan ay patuloy na dumarating sa ilang sandali. Ang mga ito ay mga dingdong lamang ng lumang kampana na bumabagal sa pag-indayog. Kaya bilang mga Kristiyano, huwag nating panghawakan ng matagal ang mga hinaing natin sa ating kapwa. Mahirap man, ngunit alalahanin mo na pinatawad din ng Diyos ang laki ng iyong mga kasalanan. At bilang pinatawad, ikaw din ay magpatawad. Ito makikita natin sa Mateo chapter 18, verses 23 to 35. Ang Panginoong Jesus ay nagbigay ng talinghaga patungkol sa lingkod na hindi nagpatawad. At binigay ng Panginoon ang talinghaga na ito ay dahil ito ay tugon, yung sagot niya sa tanong ni Pedro kung ilang beses ba siyang magpapatawad sa nagkasala sa kanya. Ang sabi ni Pedro ay 7 beses ba? Dahil sa mga Hudyo ay pag nakatatlong forgiveness na, wala na. No, dinoble niya. Pero hindi ganoon ang sinabi ng Panginoon. Sabi niya, magbigay ka ng unlimited forgiveness sa iyong kapwa. So ang sabi sa talinghaga, ang lingkod na ito ay may isang lingkod, maraming utang sa kanyang Panginoon. At dahil wala siyang pambayad, ang sabi ng Panginoon niya, o ipinag-utos na siya ay ipagbili kasama ng kanyang buong pamilya at maging ang kanilang mga ari-arian. Ngunit siya ay nagmakaawa sa kanyang Panginoon at nahabag ang Panginoon niya. Siya ay pinatawad sa kanyang pagkakautang. Ngunit nang matagpuan niya ang kapwa niya alipin na mayroong utang sa kanya ng 1 denaryo, sinunggaban niya at sinakal at sinabing, bayaran mo ang utang mo. At kung paano siya nagmakaawa sa kanyang Panginoon, ganoon din ang pagmamakaawa nitong kapwa niya alipin sa kanya. Ngunit hindi niya pinatawad. Pagkos pinabilanggo niya ang alipin na yon hanggang sa makabayad ng utang. Nang mabalitaan ng kanyang Panginoon ang nangyari, ito ang sumunod na tagpo. Ang sabi dito sa verse 32 hanggang 35, kaya't ipinatawag siya ng kanyang Panginoon at sinabi sa kanya, ikaw na masamang alipin, ipinatawag ko sa iyo ang lahat ng utang na iyon sapagkat nakiusap ka sa akin. Hindi ba dapat kang mahabag sa iyong kapwa alipin kung paanong nahabag ako sa iyo? At sa galit ng kanyang Panginoon, ibinigay siya sa mga tagapagparusa hanggang sa magbayad siya sa lahat ng kanyang utang. At ang sabi ng Panginoong Jesus sa verse 35, gayon din naman ang gagawin sa bawat isa sa inyo ng aking Ama na nasa langit kung hindi ninyo taos-pusong patatawarin ang inyong kapatid. Inaasahan ng Diyos na ang mga pinatawad niya ay patawarin ang bawat nagkakasala sa kanila. Para sa mga hindi nagpapatawad, mayroong karampatang disiplina na maaaring ibigay ang Diyos. Ngunit mayroong babala dito. Sa mga nagsasabing sila ay Kristiyano, ngunit hindi makapagpatawad ng kanilang kapwa. Ang sabi ni Martin Lloyd-Jones ay ito, kung iniisip natin, sa Tagalog po ulit, ang ating mga kasalanan ay pinatawad na ng Diyos at hindi tayo nagpapatawad sa iba, ay nagkakamali tayo. Hindi pa tayo napatawad. Ang taong nakakaalam na siya ay napatawad na at ay isang taong dapat magpatawad sa iba. Kung talagang kilala natin si Kristo bilang ating tagapagligtas, ang ating mga puso ay hindi maaaring maging matigas at hindi natin matatanggihan ang kapatawaran. Kung tinatanggihan mo ang kapatawaran sa sino man, iminumungkahi ko na hindi ka pa kailanman napatawad. Ang sabi ni Thomas Watson sa Lord's Prayer, a man may as well go to hell for not forgiving as for not believing. Tinumbas niya yung hindi paniniwala, pananampalataya doon sa hindi pagpapatawad.
ang patunay na ikaw at ako ay pinatawad, ang pagpapatawad natin sa iba. Pangalawang bagay dito ay pagpapanumbalik ng relasyon. Bagaman magiging mahirap kay Filemon na tanggapin si Onesimo, ngunit sa kanyang paggalang kay Pablo, papakinggan niya ang pamanhik nito. Sinabi natin kanina na si Onesimo ay totoong humihingi ng tawad. Siya ay kapatid na ni Filemon kay Kristo at pinatunayan ni Pablo na siya ay tapat na lingkod. Kaya ang nais ni Pablo dito ay hindi lamang niya patawarin, ngunit siya din ay tanggaping muli sa kanyang tahanan. Bagaman hindi nilalayo ni Pablo na pag-aanin yung pagkakasala ni Onesimo, ngunit sinasabi niya na ito ay probidensya ng Diyos. Ang sabi niya dito sa verse 15, marahil ito ang dahilan kung bakit nahiwalay siya sa iyo ng ilang panahon upang siya'y mapasa iyo magpakailanman. Sinasabi niya kay Filemon na bagaman walang nakakakita ng probidensya ng Diyos, ngunit ang lahat ng ito ay nilayon ng Diyos para sa ikabubuti. Katulad ng sinabi ni Jose sa kanyang mga kapatid sa Genesis 50. Alam natin ang kwento ni Jose. Siya ay ibinenta ng kanyang mga kapatid dahil sa selos. Siya ay naging alipin at kulong ng walang sala, ngunit sa probidensya ng Diyos. Siya ay naging pangalawa sa pamamahala ng Faraon dahil sa paghula nito sa panaginip ng Faraon. Alam natin ang nangyari. Ipinadala ni Jacob ang kanyang mga kapatid o ng kanyang mga anak para humingi ng tulong dahil sa taggutom at paglaon ay alam natin na pumunta sila kay Joseph ng ilang beses at kalaunan ay nagpakilala si Joseph sa kanila. Nung ito ay mabalitaan ni Faraon, pinatira niya ang pamilya ni Jose sa Ehipto. Nang mamatay na si Jacob, natakot sila na baka balikan sila ni Jose. Patay na ang ating ama. Ito na yung pagkakataon marahil ni Joseph para maghiganti. Kaya dito sa Genesis 50 verse 20, ang sabi ni Joseph sa kanila, masama nga ang inyong ginawa sa akin, subalit ipinahintulot iyon ng Diyos para sa kabutihan, at dahil doon naligtas ang marami ngayon. Ganito ang sinasabi ni Pablo dito kay Filemon, na bagaman masama ang ginawa ni Onesimo, ngunit ito ay nilayon ng Diyos para sa kanyang ikabubuti. Ano ang layunin? Upang siya'y mapasa iyo magpakailanman. Si Onesimo ay umalis bilang isang alipin. Ngunit bumalik siya, hindi na bilang alipin, kundi ang sabi ni Pablo, minamahal na kapatid kay Kristo. Kaya ang pamanhik ni Pablo dito, natanggapin muli siya ni Filemon. Hindi na bilang isang alipin, kundi isang kapatid na minamahal. Hindi sinasabi ni Pablo dito na palayain na siya ni Filemon. O kaya ay wala ng karampatang disiplina dahil sa kanyang ginawa. Tinang sabi nga dito sa verses 18 to 19, basahin ko ulit, ngunit kung siya'y nagkasala sa iyo ng anuman, o may anumang utang sa iyo, ay ibilang mong utang ko na rin. Nung akong si Pablo ang sumusulat nito sa pamamagitan ng aking sariling kamay, ako ang magbabayad yun. So, handa si Pablo. Dahil nakita niya yung magiging totoo ng pananampalataya ni Onesimo, nakita niya na pag nagiging gamit-gamit si Onesimo, pabayaran kong lahat ng iyon. Ngunit ang sinasabi niya dito ay ang katotohanan na dahil pareho silang naligtas ng biyaya ng Diyos at iisa na ang kanilang Panginoon, ay tanggapin niya si Onesimo sa batayan na iyon. Dahil magkapatid na sila kay Kristo, yun yung gawin niyang batayan para tanggapin, patawarin si Onesimo. Maaari din namang sabihin ni Pablo dito kay Onesimo na huwag ka nang bumalik kay Filemon. Dito ka na lang. Kalimutan na ang mga problema mo. Kalimutan mo na ang mga problema mo sa kanya. Ngunit hindi iyon ang mensahe ni Pablo dito.
Nais niya na makipagkasundo sa ginawa niya ng kasalanan. Ang ebanghelyo ay nagbabago ng mga relasyon, lalong-lalo na sa mga kapwa mananampalataya. Ang isang taong nakipag-isa kay Kristo sa biyaya ay naipapahayag sa pakikiisa sa mga kapatid sa pananampalataya. Ang nais ng Diyos ay maging maayos ang relasyon ng bawat mananampalataya. Kung isang tao ay nabago sa pamagitan ng biyaya, siya ay idedirekta sa pagkakasundo kasama ang nasirang relasyon. Yan ang kagandahan ng iglesia. Tayong lahat na makasalanan at sa kanyang biyaya ay nagkaroon tayo ng pagkakasundo sa Diyos. At bilang mga nakipagkasundo sa Diyos, ang iglesia ay kanya rin ginagamit sa ministeryo ng pagkakasundo. Ngunit isa sa mga nakakalungkot, ang iglesia na masipag sa pagpapahayag ng ebanghelyo, maayos ang doktrina, ngunit puno naman ng hindi maayos na relasyon. Puno ng pagmamataas, pagkamakasarili, ayaw makipagkasundo o magpatawad sa nagkasala sa kanila. Nagiging ganito lamang ang iglesia o ang church kapag nawala na yung pag-ibig sa isa't isa. Isang halimbawa dito ang iglesia sa Ephesus, sa Revelation chapter 2. Sila ay mahusay pagdating sa doktrina, ngunit nawala ang init ng pag-ibig nila sa Diyos at sa isa't isa. Makikita nga natin doon na pinuri sila ng Panginoon sa kanilang mga gawa, maging ang kanilang pagtsatsaga, ang hindi nila pagtolerate sa mga gumagawa ng masama, at ang kanilang pangunawa sa mga maling katuruan, ngunit sa kabila ng papuri na ito, meron siyang sobrang importante, o silang sobrang importante na dapat gawin na hindi na nila ginagawa. Revelation 2 verse 4, ngunit ito ang laban ko para sa iyo. Iniwan mo ang iyong unang pag-ibig. Hindi nito sinasabi na wala nang silang pag-ibig sa Diyos at sa kanilang kapwa. Nagmamahal pa din sila, ngunit hindi na ganon kaalab. Hindi na ganon kainit. Yung sidhi at kalidad ay hindi na katulad ng unang pag-ibig sa Panginoon at sa kanilang kapwa. Paano sila humantong sa ganito? Ang sabi ng ilang commentator, posible na nagsimula ito dahil naging judgmental na sila. Kapag may dumating sa kanilang bagong tao, ay andun kaagad ang hinala na false preacher o impostor ang taong yan. Kapag may ginawang isang tao, andun kaagad ang judgment na hindi inaalam ang intensyon ng taong iyon. Kapag nawala na ang pagmamahal sa Panginoon, ano mangyayari? Puro na lang depensa, puro na lang debate, puro na lang pagpapahayag sa kamalian. Wala na yung pagpapakumbaba, wala na yung kaamuhan, wala na yung joy sa kalagitnaan. Kapag nangyari yan, ay ang puso ng isang tao ay titigas, manlalamig at unti-unting mawawala ang init ng kanilang pagmamahal. Ang pagmamahal natin sa Panginoon ay naipapahayag sa pagmamahal natin sa ating kapwa. Hindi sapat na mayroon kang mahusay na doktrina, tuturuan kayo dito ng mahusay na doktrina. Bagaman maganda yun. Hindi sapat na mayroon kang mabubuting gawa. Hindi sapat na mayroong pangunawa kung wala ang matamis at mainit na pagmamahal sa Diyos at sa ating kapwa mananampalataya. Madaling magpatawad kung andun ang init ng pag-ibig sa Diyos at sa kapwa. Kaya kung nagkasala man ang iyong kapatid, tanggapin mo, patawarin mo. Hindi dahil siya ay karapat-dapat o nararapat dito, kundi dahil kay Kristo na nagbuklod sa inyo. Ang totoong kapatawaran ay naipapahayag sa pagkasundo ng isang Kristiyano sa kapwa Kristiyano. Para sa mga hindi pa sumasampalataya sa Panginoong Jesus, malayo pa sa kanyang kalooban, ikaw ay hindi pa kasundo ng Diyos. Kung meron ka mang unang dapat relasyon na ayusin,
Bagaman mabuti na ayusin mo ang relasyon mo sa iyong kapwa, pero mas unahin mong ayusin ang relasyon mo sa Diyos. Ang sabi ng Panginoon, ang sabi ng Biblia, ikaw ay makasalanan. Dahil sa iyong kasalanan, nahiwalay ka sa Diyos. Ngunit may habag ang Diyos, mayaman sa biyaya. Nais niyang maibalik yung relasyon mo sa Kanya. At ang ginawa ni Jesus, siya'y nagkatawang tao. Namuhay ng perpekto. Namatay sa cross ng Kalbaryo. Sa ikatlong araw, nabuhay na muli at umakyat sa kanang trono ng Ama. At ang sabi ng Biblia, kung ikaw ay sasampalataya sa Kanya, ikaw ay mapapatawad sa iyong mga kasalanan at ikaw ay bibigyan niya ng buhay na walang hanggan at magkakaroon ng personal na relasyon na ito sa Diyos. At ikaw ay matututong magpatawad ng unlimited sa iyong kapwa. Hindi dahil sa iyo, sa iyong kalakasan, kung hindi dahil sa biyaya ng Diyos sa iyong buhay. Kaya ikaw ay magsisi. At ikaw ay sumampalataya doon sa ginawa lamang ni Jesus sa cross ng Kalbaryo. Makipagkasundo ka sa Diyos. Dahil kung hindi ka makipagkasundo sa Diyos, pagkatapos ng buhay na ito, mayroong walang hanggang kamatayan na naghihintay sa bawat isang hindi sasampalataya sa Kanya. Yan ay babala, ngunit mayroong biyaya. Kung ikaw ay sasampalataya sa Kanya, may naghihintay naman sa iyong buhay na walang hanggan. Sa atin pong mga mananampalataya, huwag sanang mawala yung init ng pag-ibig sa ating kalagitnaan. Nawa ay patuloy na ang maging batayan ng ating pagpapatawad sa ating kapwa ay ang ginawa ng Panginoong Hesukristo. Tayo po ay manalangin. Ama naming Diyos na nasa langit, tunay na mabiyaya kayo na ipahayag nyo ang inyong salita sa aming kalagitnaan. Hindi namin karapatan na marinig ito. Ngunit salamat po dahil ito ay ipinahayag nyo sa iglesia na ito. Kaya Panginoon, dalangin namin na ang inyong mga salita ay makapangyarihang dumating sa amin upang kami, O Diyos din, tulad ninyo, ay maging mapagpatawad na tao, na Kristiyano. Patawarin niyo po kami, Panginoon, kung minsan ay nauuna ang aming pride, nauuna ang aming selfishness, nauuna yung sarili namin, at hindi namin maibigay madalas yung forgiveness sa aming kapwa. Help us, O Lord. We are weak. We are sinful. Ngunit sa inyong biyaya, Panginoon, at habag sa amin, sa pamagitan ng inyong banal na Espiritu, magagawa po namin na magpatawad. Kaya tulungan niyo po kami, Panginoon. Kami ay umaasa lamang sa biyaya ninyo sa amin. Pagpalain niyo po, O Diyos, ang mga salita ninyo at tulungan niyo po kami bigyan ng sapat na biyaya na mai-apply po namin ito sa aming mga buhay. Sa inyo po ang lahat ng luwalhati sa pangangaral ng inyong mga salita. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen.